Miss Gonzalez, please follow me. Hello, Bes. Hi, Bes! Ay, tapos ka na ba sa interview mo? Hindi pa nga eh. Kanina pa nga ako nandito. Kinakabahan na ako. Ikaw ba? Ano ka ba? Kayang-kaya mo yan. Summa cum laude, remember? Nambola ka pa. Eh, siyempre, iba pa rin kapag totoong buhay na. Tsaka alam mo naman na matagal ko ng pangarap makapagtrabaho dito sa Gold Quest. Kaya nga pinilit ko maging scholar nila eh. Sige na. Tapusin mo na yan. Sabihin mo kapag finish ka na, ha? Wait kita. Oh, sige, sige. Bye-bye. I'll make sure they get in touch with you so that Christine gets an update. Please do. Dahil alam mo naman yan si Ma'am Christine, hindi matatahimik yan until she has the numbers. No worries. Thank you very much. Miss Stephanie D? Yes, ma'am. I'm here for the interview po of the position of Administrative Coordinator. Ilan taong ka na? At 23 po next week. Happy birthday. Ay, thank you po, ma'am. Hindi mo ba ayusin yung damit mo bago ka humarap kay Ma'am Christine? Never mind. She's waiting for you. Follow me. I thought we were clear with that already, attorney. Kausapin mo ulit si Philip. I-remind mo siya na hindi yan ang agreement with the subcontractors. Bakit pa pabago-bago ng isip, papalit-palit? I don't do business in that manner. Please lang, Nelson, ah. Okay, keep me updated. Ma'am Christine, I'd like to present to you Miss Steffi D. Good morning po. How old are you? Tinanong ko na yan. Magta-23 pa lang siya next week. Ah, you are the top graduate ng mga scholars namin sa foundation. Yes po, sa East Pacific College po. Magna cum laude, business management? Summa po. Summa cum laude po. I'm sorry, I stand corrected. So, magwa 1 year ka nang nakakatapos ng college mo. Did you work somewhere else bago ka nag-apply dito sa kumpanya namin? May family business po kami sa Juan Luna. Wholesale po. What do you think of Gold Quest? And why did you pursue applying here? Except, of course, sa obligation mo as a scholar. Ma'am, Gold Quest is one of the most successful prime real estate empires here in the country. At naniniwala po ako sa vision nito, having memorized it by heart since I've become a scholar of this company. Marami pong handang pumatay para lang makapagtrabaho dito. At isa na po ako dun. I have big dreams, madam. And I believe that I will be a very important asset in this company. Really? Big words for someone na hindi pa alam ang pinapasok. Madam, hindi naman po ako siguro makakatungtong sa floor na ito at makakaharap kayo kung wala akong idea sa papasukin ko. I know that this is not the end of my journey, but the beginning of it. Alam ko pong marami akong pagdadaan ng hirap at hinanda ko na po ang sarili ko doon. And for Gold Quest, I am willing to do anything.
paano na kami? Bakit mo kami iniwan? Edison! Edison! Jameson! Si Papa! Edison! Hay nako anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Meron at meron kang mahanap na ibang trabaho. Ang dami kayang trabaho. Hige, Joselo, mabuti na yan. Oh. Simula bukas, buong araw ka na pwedeng magbantay sa tindahan. Tama-tama, may mga dadating na supplier bukas, papakilala kita. Steffi, hindi mo dapat ikalungkot yan. Nung nabubuhay pa yung ahya Jeffrey mo, laging excited yon kasi alam niya, someday maging kanya yung tindahan. Oh, kung nabubuhay lang ngayon yun, di sana hindi ako namang problema, hindi kita dapat obligahin. Papa, tama na. Pwede ba, huwag natin pag-usapan yung wala dito. Excuse me po. Hello? Hi, Miss Steffi D. This is Jen, HR of Gold Quest. I am pleased to inform you that you are hired. Kindly report on Monday at our office. Yes, ma'am. Thank you po. Thank you. Bakit? Natanggap ako sa Gold Quest. I'm so happy for you, anak! Papa, narinig mo yon? Natanggap si Steffi sa trabaho! Woo! I'm happy for you! Ma'am, Miss Steffi D. Good morning, Miss D, and welcome to Gold Quest. Good morning po. These are the current projects of Gold Quest, and this is the main entrance, the reception, where we observe very, very strict screening protocol. So you have to have your ID at all times to have access to the floor. And this is the conference number 5. This is the strategy room or conference number 4. And this is my office. Ayoko nang basta-basta may pumapasok sa opisina ko unless pinatawag ko or importante. And that will be your workstation where you will be beside Miss Fides. As you can see, very busy ang opisina and everybody carries their own weight because we do not tolerate slackers here. Miss D, are you listening to me? Yes, ma'am. Good. Follow me. Sinabi talaga sa'yo yun, Bes. Oo, ang taray, di ba? At habang nagsasalita, hindi gumagalaw ang mukha. Kaya siguro pati mga tao dito nahawa na rin. Walang nakasmile. Ay, lahat parang robot sa factory. Parang sa department naman namin, happy naman kami doon. Talaga? Uy, ang sayo. Naku, sa amin, ibang-iba. Lahat nagmana sa boss ko. Parang bato kung magsalita. Tsaka pag kinausap ka niya, titigan ka diretso sa mata habang sinasabi niya, prove to me that you deserve to be here. Ganon. Ay, nakakaloka talaga. Ano nga ulit name ng boss mo, Bes? May-ari nitong building eh. Chan. Christine Chan. At ito pa yung sinabi sa akin ng assistant niya. Ano? Dito dapat matalas ang mata at tenga mo. Wala kang detalyeng pinalalagpas dahil ayaw na ayaw ni Ma'am Christine ang pabaya sa trabaho. Ang priority mo, first and foremost, is to protect the interest of the company and most especially that of Ma'am Christine. Ano yun? Parang isasalang ka sa isang tribute. Diba? Akala ko nga, dugo ko ang gagamitin sa pagpirma ng kontrata. Hindi lang yun.
Ito pa. Tandaan mo itong sinasabi ko sa'yo. Sa oras na mapatunayan mo ang loyalty mo sa kanya at sa kumpanya, she will protect you. Protect po? Laban sa ano? Bata ka pa nga, Misty. Welcome to the real world. Dito, iisa lang ang kailangan mong pagsilbihan. And that is the person that holds your future. So before you give your loyalty to the company, first and foremost, you must give it to the one person who can and will protect you. Parang death threat, di ba, Bes? Hulaan mo kung anong pinasabi ng boss ko sa assistant niya. Ano? Pinapasabi nga pala ni Ma'am Christine, hindi ka pwedeng nagre-report for work na ganyan ang itsura mo. Hindi pwede yan. Bakit po? Ano po ba? Well, I suggest you invest in good quality clothes para presentable ka sa ibang tao. Remember, you're working for Gold Quest now. You are not only representing yourself, but you're representing the company. Laitin ba naman yung pananamit ko? Bes, tinan mo naman kasi ang suot mo. Oh, bakit? Cute kaya. May sarili akong style, oh. Diyos ko, importante pa ba yun? Eh kung ibibigay ko naman yung best ko sa work? Ay, wala naman sa presyo ng damit yan eh. Nasa nagdadala. Tignan mo nga yung mga tao dito. O maganda nga silang manamit, pero for sure, yung iba dyan, petics lang sa work. Ay, hindi naman ikagaganda ng trabaho ko kung mag-iinarte ako sa pananamit, diba? Ay, luloko na talaga ako sa mga boss ko. Lalo na kay Ma'am Christine. Ganun lang talaga si Ma'am Christine. Pero mabait yun. Strict lang talaga. Medyo mukhang masungit. Pero pag nakilala mo, mabait yun. Teka, di ba ikaw yung nasa office ni Ma'am Christine kanina? Tsaka parang familiar yung face mo. Taga-East Pacific College ka rin ba? 2 batches ahead lang ako sa inyong dalawa. Kaya pala familiar yung face mo. Anong ulit name mo? Joseph. My name is Joseph. Steffi. Siya naman si Myla. Joseph. Garces. Joseph Garces. I promise to take care of you. Martin, are you serious? Christina, kailan ba ako nagbiro sa'yo tungkol sa atin? I want you to spend the rest of your life with me. Sir, may mga kailangan pa po ba kayo, sir? Wala lang. Bro, paano yan? May nakapost sa spot natin. Paano po? Ano yan ang gagawin? Wala. Ngayon ko lang nakita yan dito. Sir, ano po mapaglilingkod ko sa inyo? Pwede ba? Paalisin mo yung mga yan sa table namin.
Pero sir, kanina po kasi sila dyan eh. And siya rin po kasi yung may... Pwede bang sundin mo na lang ako? O gusto mo tanggalin kita dito? Sige po, sir. Sir, excuse me po. Regular customer po natin. Dumating po, baka po pwede po kayo lumipat ng table. Yun ba okay? Sige, sir. Ano? Sir, pasensya na po. Ayaw po talaga nila eh. Mas ka naman, wala kang kwenta. Pare! Di ba talaga aalis? Bakit? Bili mo na ba to? Tayo mo sa spot eh! O nasaan ang babae ng kapatid mo? Dahil lang ba sa nangyari sa board meeting, hindi na siya magpapakita sa akin? Alam naman niyang 49th day ni Edison ngayon eh. Dapat nandito siya. Lalo lang niyang pinatunayan kung ano ang talagang habol niya sa pamilya natin. Miss T? Yes po. Please organize these documents. Hingin mo na rin yung form na kakailanganin mo kay Miss Fides at ikaw na rin ang mag-fill out ng information doon. Ikaw na rin ang magpapirma kay Ma'am Christine. Understood? Yes, ma'am. Good. West Medical Center. Almost 300,000 pesos? Bakit ito sasagutin ng kumpanya? Ang sabi ni Ma'am Mila Rose, fill upan mo yung form. Hindi mag-imbestiga kung bakit babayaran ng company. Ma'am, nagtataka lang naman ako kasi emergency room charges po ito eh. Tignan nyo, x-ray, CT scan, tsaka stitches sa ulo. Pina-aksidente po sa kanila. Bakit? Involved ka ba? Masyado kang concerned. Hindi kasama sa work mo yung panghimasukan mo pa yan. Tatanong lang naman po ako. I don't even remember na inutusan ka ni Ma'am Mila Rose na magtanong. Just fill up the forms. That's it. Fides? Ma'am. Tawagan mo si Miss Lim at sabihin mo sa kanya I want to meet her within the day. Parang hindi po yata siya pwede today. Yung po yung sinabi. Parang? You're not sure. Miss D, can you do that simple task for me? Yes, I can, ma'am. Hi, is this the secretary of Miss Valerie Lim? Yes, this is Steffi D from Miss Christine Chan's office. Okay. I would like to know if Miss Lim is available to meet with her today. Today na agad? Yes, ma'am, I understand. I'm sorry for the late notice. Yes, available naman. Okay, that's great. Sige po. Yes, ma'am, available daw po siya. What time niyo po gusto? Very good, Steffi. Sabihin mo sa kanya 2 p.m. Okay po. Ma'am, 2 p.m.? 2 p.m. Okay, thank you po. And Steffi, next time don't apologize for late notice. Everyone involved with Gold Quest knows that everything here has sense of urgency. Yes, ma'am. I'm glad you agreed to meet with me in such short notice. Yes. Kailangan din kitang kausapin. Mas magandang klaro ang lahat between us. Tungkol saan? Hindi pa nga natatapos ang 49 days na kamatayan ni Edison. Nagkakaroon na ng mga ganito nang dahil sa anak mo. Teka,
Are you talking about that night? Ang anak kong inaway, hindi siyang nagumpisa ng gulo? Valerie, sige, kampihan mo pa yung anak mo. Yung sinasabi mo, hindi aligned sa kwento ng mga nakakita ng ginawa ni Jameson kay Enzo Arguelles. Sino? Juan Lorenzo Arguelles, anak ng abogado at siya rin mismong may-ari ng establishment. Nilapitan ni Jameson at pinukpok ng bote sa ulo. My son was only defending himself. Yan ba tinuro mo sa anak mo? Wait, what's this? Nile-lecture mo ko tungkol sa pagiging magulang? Eh, sino ba ang dapat sisihin kung bakit halos linggo-linggo nasa presinto ang anak mo? Okay, so are you done with your parenting lecture? Not yet. Seriously, Valerie, kailangan mong dalhin sa doktor ang anak mo. Walang sakit ang anak ko. He is fit as an Olympian. Hindi naman katawan ng may sakit. Ano? Utak? Kaya nga kailangan mo dalhin sa doktor para malaman mo. Kayong may kasalanan nito eh. Kayong lahat. Kaming lahat? Please clarify. Who are we? Kayong lahat ang may kasalanan kung bakit nagkakaganito si Jameson. Naaapektuhan tuloy ang kanyang mental and emotional health dahil hindi pantay-pantay ang tingin mo sa mga pamangkin mo, Christine. Valerie, sa tingin ko ikaw ang kailangan magpatingin sa doktor. Kasi kung binabaliwala namin ang anak mo, baka matagal na siyang nabulok sa kulungan. At ikaw, matagal ka nang namumulubi sa dami ng naghahabla ng kaso against you. And speaking of which, itinuloy ng tatay ni Enzo Arguelles ang demanda laban kay Jameson. O ano, masaya ka na? Nasa spotlight na naman ng pamilya ang paboritong anak ni Edison Chan. Well, speaking of which, dahil pinag-uusapan na rin natin kung anong relasyon ng anak ko bilang kadugo ng magaling na pamilya ninyo, might as well look at this. What is this? Di ba matalino ka? Magaling ka? See for yourself. Goodbye. Sa tingin niyo, totoo yan? Yes, totoo siya. I don't think she will be that stupid to make a fake document for you. Dahil hindi nila nagawa ni Philip ang plano nila dahil ako ang na-elect ng board, bigla silang naglabas ng ganyan? Attorney, is there something we can do to prevent this from happening? According to this document, mapupunta kay Jameson ang Monte Blanco Development at lahat ng shares ni Edison at the time of his passing. No. This can't be. Monte Blanco is our biggest company at halos lahat ng revenues ng Gold Quest dyan ang gagaling. Tapos ano? Mapupunta lang sa anak ng babae ni Edison? Alan, do you really expect me to accept this? You have no choice. Binigay ni Edison lahat ng shares niya sa Monte Blanco sa anak niya kay Valerie. Akala nitong mag-inang ito kung sino lang yung kinakalaban nila? Akala nila kayang-kaya nila ako. Mga mangmang! Nakakataka naman, Bes. So, technically, dalawa lang kayong staff? Tatlo. Isama mo na yung malignong si Fides. Kakayanin niyo ba yun? Before ba, ilan yung staff ng president ng company? Ilan nga ba? 6? 6. Kaya lang si Miss Alice nag-resign. Tapos yung iba, kung di nilipat ng department, nilipat ang office. So, winatak-watak yung office? Bakit? Hindi ko alam. Pero, on the bright side, mas may opportunity na ako makita ni Miss Christine ang work performance ko, kaya gagalingan ko pa. Good luck ka dyan. Thank you. Gusto ko yarn. Good morning.
baka sabihin niyo na naman, ini-stalk ko kayo, ha? Nakakaloka, Bes. Baka tayong tanga. Pero, fairness, aminin mo, cute siya. Ano? Naging cute lang dahil may-ari ng building na to. Okay, fine. Yes, okay. Please, go ahead. Thank you. Thank you po, sir. Yes. Aya, okay lang ba kung samahan mo ako sa bus? Ako ba? Naiutos kasi si Auntie. Tara. Sige. Aya? Dami mong close encounters sa mga Chan boys, ha? Hindi ko medyo. Valerie! Gumawa ka ng paraan, Philip. Hindi pwedeng makulong ang anak ko dahil nakipagbasagan ng bote sa isang bar. He's the next owner of Monteblanco, for God's sake. Yeah, anong sabi nung matandang tiyan? Bakit hindi na lang niya bayaran, right? Nanggaling na nga sa bibig ng mahaderang Christine na yan na hindi nila babayaran ng settlement. Kaya gumawa ka ng paraan, kausapin mo yung Arguelles na yan. Okay. Hindi natin pwede i-erase ang reputation ni Jameson now na siya ang VP for Development. Oo nga pala. Meron bang tumutol? Meron bang nagdrama? Meron bang nag-question sa pagkalagay sa bagong posisyon ni Jameson na bagong VP for Development? Well, Valerie, sinabi ko naman sa'yo na safe ang position na yan. Lahat ng magagaling nating staff, nandyan sa department. So, wala siya ibang gagawin kundi pumirma ng mga papeles na ibibigay sa kanya. So, relax, okay? Good. Now, I have one more request, Philip. Siguraduhin mo lang na lahat ng pinaka-importanting tao sa Gold Quest alam na nandyan na ang anak ko. Yes, Valerie, I gotcha. Alright? See ya. Million in 2 months. So ang ginawa ko, kinuha ko lahat ng documents kay Alice at nag-trace ako. And I found out it's even more. It's 40 million. 40 million? Mm-hmm. Yun yung mga na-trace lang natin, ha? Hindi natin alam kung yun lang talaga. At lahat ito inaprubahan ng kapatid ko noon. All signed. May pirma niya. Nagtataka na nga itong si Steffi D. Nagtatanong siya kung bakit daw yung mga personal expenses like travel, even hotel, yung mga shopping sa Japan, sa New York, all personal accounts. Kung Mila bakit Rose, remind her na hindi kasama sa trabaho niya ang magtanong. Binabayaran siya para maghanap, hindi para makialam. Noted on that. Mila Rose, tawagin mo nga yung si Steffi D. Okay. Ikaw pinaalala ko lang sa'yo na ako at hindi ikaw ang pinagkatiwalaan ni Papa para magpaandar ng negosyo. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod! At ano? Tatayo na lang ako sa isang tabi at manonood habang inuubos mo ang pera ng kumpanya sa babae mo? Eh, wala kang pakialam sa buhay ko. Wala kang pakialam sa ginagasta ko. Pera ko yun. Hindi! Pera yan ng pamilya. Kung naiinggit ka, gumasta ka rin. May pumipigil ba sa'yo? Oh, ano? Ma'am, gusto niyo raw po akong... Yes. This will be short. So listen carefully. You remember nung kinausap kita tungkol sa loyalty? Kung sino ang pananagutan mo dito sa kumpanya. Just a reminder, Miss D, na ang loyalty mo sa akin. Maging honest at trustworthy ka and you will be rewarded. But the moment, just one single moment na ma-disappoint mo ako, Miss D, lahat ng dreams mo at pati yung mahaba mong speech about making it big in this world, lahat yon maglalaho. Nakakaintindihan ba tayo?
Okay, good. Now may ipapagawa ako sa'yo. Ano raw yung pinapagawa sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin. Wow, ganun ka confidential. Actually, hindi ko rin kasi maintindihan. Hindi ko maintindihan kung paano naging tiyan si Joseph. Kasi marami namang tiyan, di ba? So, baka hindi siya tiyan na as in tiyan na may-ari nitong company. Ang hina-hina mo talaga sa balita. Totoong nephew ng boss mo si Joseph. Pero iba yung ina niya dun kay Sir Anton. Yung ina naman ni Sir Anton nasa US na nakatira. This is going to be an intimate gathering between family and friends. Wow. I'm organizing this small gathering because I want to celebrate that my son now is going to be an official part of the family business. That's nice. At gusto ko, nandun kayong dalawa. Siyempre naman, hindi ka mapaulit. Ang hirap mag-organize ng ganito, nakaka-stress, pero okay lang. At intimate party lang, to think na ang anak mo na magiging bagong Vice President ng Monte Blanco. Giselle, 9 ang Vice President sa kumpanyang yan. And I'm just looking at this as a training ground for Jameson, for better things to come. That's right. Eh, mabuti naman, hindi nagpa-kontrabida yung sister-in-law mo. So, pasok na yung anak sa Gold Quest. Well, kayang tapatan ng anak ko ang sino mang anak ni Edison. And please, wag iharap yung anak ng sekretarya. Sino? Si Joseph? Alam nga naman bigyan pa ng preference yung bastardong anak kaysa sa anak ko. Ay, correct. Tama. Excuse me, ma'am. Phone call po. Napadala na ba lahat ng mga invitations sa mga guests? Anong courier ang ginamit mo? Yun pong sa Monte Blanco. Good. Charge a company, ha? Yes po. Para sa kanila rin naman yan. Kaya gusto ng gaga na ito. Hello, Christine. Natanggap mo ba yung invitation na pinadala ko para sa dinner? Pupunta ka, ha? Valerie, baka lang kasi nakaligtaan mo. Sa dami ng inaasikaso mo at inimbitahan. Bakit nga daw walang imbitasyon si Joseph? Yes, and so? Is there a problem? Seryoso ka ba? What is the problem? Inimbitahan mo ang lahat sa pamilya, pati ang mga officers sa Gold Quest, at kung sino-sinong kaibigan mo. Pero yung isang anak ni Edison, hindi mo isasama? Well, siya lang naman ang iniisip ko. Dahil baka lang mapahiya si Joseph. Alam naman natin na hindi siya totoong anak ni Edison. Okay. Okay, Valerie, now I understand. Pero may ika-clarify lang sana ako sa'yo, ha? Let me remind you again. Your name is Valerie Lim. Nag-iisa lang ang Mrs. Edison Chan. And her name is Elizabeth, the mother of Anton and Kenneth. And for your information lang, alam din ng lahat ng mga importanteng tao na bastardo rin si Jameson mo. Narito na ba ang mga bata? Andito na po si Sir Joseph, pero wala pa po yung si Sir Anton.
Ma. Halika na, saluhan mo na ako. Ma, nag-light dinner na ako. Busog pa ako. O, edi, maupo ka na lang dyan. Panoorin mo akong kumain. Ma. Christine, huwag ka nang mag-complain. Pasalamat ka nga meron ka pang nanay na nakakasamang kumain. Ama, ako na lang po sasabay sa inyo. Joseph, nasaan ang kapatid mo? Wala pa raw. Buong araw ko rin hindi nakita sa office, Ma. Good evening. Good evening, Ama. Hi, Auntie Christine. Kenneth! When did you get back? Just this afternoon. Anton picked us up at the airport. Us? Who's us? It's me, Mama. Just me. The only Mrs. Edison Chan is home. Elizabeth.